Alright, Filipino reaction. Okay, reaction video na naman tayo mga kaibigan ha. Dito sa mga pugo-pugo na ito, yung mga Chinese na kumakalat sa Pilipinas ay talaga namang pasaway hanggang ngayon. 200 empleyado ng pugo nasangkot umano sa krimen, naharang matapos subukang itakas. Okay, bistado na mga kaibigan. Eto na. Isa na namang pogo hub na sangkot umano sa sex trafficking, kidnapping at scamming ang Ayan mga kaibigan, isa na namang Pogo Hub ang nadiskaril. Isa na namang pogo hub na sangkot umano sa sex trafficking, kidnapping at scamming ang Chinese na naman. sinasay. Sa pagkakataong ito, sa Porac sa Pampanga. Ayan, sa Pampanga naman mga kaibigan ha. Nakatunog pa sila kaya sinubukang itakas ang mahigit 200 Pilipino at dayuhang empleyado pero naharang din. Kabilang sa mga iniimbestigahan, paano muling nakapag-operate ang Pogo na dati nang sinalakay at ngayon merong high-level security? Paano daw, okay? Ang sagot ko dyan ay may lagayan, okay? May lagay. Kaya naka-operate ulit. Mula po sa Porac, nakatutok live si Salima Rizal. Exclusive. Salima. Mel, Vicky, Emil, Guardiado at bantay sarado nga ng puwersa ng pamahalaan itong sinalakay na Pogo Hub dito sa Porac sa Pampanga. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, sangkot ang pogong ito sa human trafficking, sex trafficking, pananakit, Nako. torture, Nako. at kidnapping, Nako. maging mga scamming activities. Naku, talaga naman itong mga Chinese na ito. Bakit hindi kaya i-mass deportation sa, ano ito, papalik ng China? Kasi nga paluko-luko. Dagdag sa kriminalidad ng Pilipinas ito. Dagdag sa trabaho ng mga pulis ito, mga lintik na ari. Dapat ito ay, ano, pabalikin na sa China lahat. Ayan o, dami o. Nako. Ay, ang dami talagang Chinese sa Pilipinas, mga kaibigan, oh. Mga nag-operate ng pugo. Nako. May jowa mo, may jowa ka dyan. May syuta daw siya doon, oh. Nako. Ito mga kaibigan ay hindi pa ito nare-raid. Ibig sabihin na itimbre. Okay, nung magre-raiding team ma lang, na itimbre ito. Okay, kaya nagpanik na yung mga Chinese. May kasabwat. Okay, possible na kasabwat ang ano nito. Nako. Takbo. Ito kahapon sa isang Parang Pogo daga. Hub sa Porac, Pampanga. Nako, ayun oh. Ang mga dayuhan, pistulang nagsisilikas at nagmamadaling magsialis matapos umano nilang matunugan ang nakaambaroong operasyon. Nako. If you're a foreigner in the Philippines, Ayun, nahuli na. required to bring your passport at all times. Kaya nang i-operate kagabi ng Presidential Anti-Organized Umaga yung nagplano, kaya lang umaga na itimbre na agad, gabi nag-operate. Ilang oras na. Crime Commission, PNP SAF, CIDG at iba pang local police, kaunti na lang ang naabutan sa target location. Konti na We're lang. expecting mas maraming mga foreign nationals dito. Unfortunately, maaring nag-leak yung information kung kaya ang abutan na lang natin ay less than 100. Ano ba yan? Ano ba yung operation na yan? Maaring nag-leak. Ibig sabihin, hindi kayo sigurado doon sa mga tauhan nyo. Kasi binibriefing muna ba yan bago operate. Spokesperson ng PAOCC, Wisdom Jan Casio. Nag-leak daw yung kanilang operation kaya yung mga Chinese ay nagsitakbuhan agad. Nalaman agad. Di yung ano talaga, high profile ay nakatakbo na. Nakatakas na naman. Taragis. Grabe na ito. 100. Sa bandang Clark, 7 sasakyan lulan ang mga tumakas sa Pogo workers ang naharang ng mga otoridad. 157 na mga Chinese, Korean, Vietnamese, Malaysians at Burmese ang mga nasa jeep. Ang isa, natukoy pang kidnap victim. Naku. Nasa 50 naman ang mga Pilipinong Pogo staff at security. Bakit itong mga kababayan nating Pilipino pumapayag sa mga ganitong trabaho ng illegal? Sa PAOK, sangkot umano ang Dapat ikulong din yung mga yan Totoo lang. Alam mo naman na illegal yung trabaho mo. Isumbog mo yung iba. Palinis kamay ka. Okay? Huwag ka na pumasok sa mga ganyan. Isumbong mo yung mga Chinese. Kasi nga, pag hindi mo mahal ang Pilipinas, papasok ka ng papasok sa mga ganyan. Security threat ito, mga kaibigan. Pag nagkagira,
tutudasin ka ng mga yan. Basta ikaw ay mukhang Pinoy. Pugo sa scamming activities, pananakit, kidnapping at dami. sex trafficking. May mga tinotorture dito, pinapalo ng mga baseball bat Nako. at mga pinagtatatadyakan dito. Naku, ay parang ano pala ito, parang sa Bamban din. Oh, kinaalis ko doon. Naku. Mukhang kababayan ni Alice ko ito mga ito ah. Tayong isang video ng isang di umano babae Founder? na pinagsasayaw dito at pinagpapasapasahan ng mga boses. Ginagamit siya sexually. We're hoping na na-rescue namin dito yung subject naming babae. Siya po ay binibenta, binibid online. Naku, ibig sabihin Pilipina, binibenta online ng mga Chinese. Grabe. Talaga naman itong mga Chinese kapag papaluin sa puwet. Ang problema niya mga kaibigan, ha? Yung leader, okay? Nakatakbo na, nakatakas na, or ito pa, pag nahuli, i-deport na ito sa China, okay? Makalipas ng ilang panahon, pag malamig na, ibabalik na ulit. O kaya, i-deport sa China, pagkalipas ng ilang linggo, hindi na sa Valenzuela, sa Pampanga, okay? Na ililipat na, okay, sa Cebu, Maynila, ganyan, iba-ibang lugar naman. Kaya pabalik-balik lang, paulit-ulit lang, kasi nga, ang batas ng Pilipinas ay makakuha lang sa kaso na ganito. Deportation lang, ang hatol. Ha? So, Kaya kahit mahuli sila ay okay lang, balik lang China, balik lang ulit. at yun na nga po, pag kung sinong nanalo sa online bidding, siya ang makaka-avail sa sexual services niya at any given time. Sinalakay ang Pogo Hub sa bisa ng search warrant mula sa Malolos RTC Branch 14. Ang laki pala niya, no? Laking building. Nasa 10 hektarya ang compound. 46 ang gusali na tig-3 palapag. Naku. Kabilang na mga villa. Naku. Mistula itong high-level security facility dahil may razor wire sa mga pader at sandamakmak ang mga CCTV. Ay, grabe. Ibig sabihin, hindi natunugan ng mga yan, ng operation pa lang yan, mga pulis at saka ang mayor dyan. Dapat alam ng mayor yan eh. Ha? Na ganito, may ganitong imposibleng hindi alam ito ng mayor. Ako, mayor, galaw-galaw. Sobra na, magpayaman. Tama na, magpayaman. Yung mga pulis dito, alam na. O, kasi nga, natunugan yung operation mga kaibigan. Bayad. Dapat dito, yung mga pulis dito na nakadestino dito, tanggal lahat eh. O, alisin. Ibig sabihin, hindi nyo alam ang operation ng isang ganyang pugo na sobrang daming Chinese pumapasok. Parang sa Bamban, ha? Yung mga pulis, i-relieve sa pwesto. Lipat mo na. Mainit ka dyan. Ganon. Wala kang ginagawa. Anong ginagawa mo? Pira-pira na lang ba? Sa ngayon? Ay, grabe. Security threat na ito mga kaibigan ng Pilipinas. Sobrang Ito dami. po ay pinapatakbo ng Lucky South 99 sa kabila ng kawalan nila ng lisensya. Naku. Wala Wala na lisensya. Ano ba? Hindi nakakuha ng city? Ng mayor? Hindi alam ng city na may operation dyan na ganyan? Na tiling bulag? Grabe. silang lisensya para mag-operate, provisional or otherwise. So nagtaka kami bakit sila nag-ooperate. Applying pa lang sila eh. So bakit sila nag-ooperate? Ayon sa PAOK, na-raid na ang naturang Pogo Hub noong 2022 sa Alam ilang mo, 2022, isang taon lang nakalipas. Siguro sa tingin ko, mga 2026 operate na naman ito, 2025. Andiyan na naman mga ito. talim na pangalang Lucky 99 outsourcing. Iniutos pa ito noon na tuluyang ipasara ni DILG Secretary Denver Abalos. Wala rin mga action pala. Inaalam pa kung paano itong nakapag-operate muli. Sa ngayon, nasa Pasay na ang mga na-rescue na Pogo Yun worker. ulit. Yung na-arresto dati, yun na ulit. Ang mga dayuhan isasalang sa immigration profiling at processing. Kakausapin din sila pati ang mga Pilipino para hinga ng pahayag. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ng Lucky South 99 habang ang may-ari ng lupa na kinatitirikan ng Naubo lang. Naubo lang ako dito sa balita ito. Diyos mio, Marimar. Bakit ganito? Ang nangyayari na lang, puro Chinese na lang, labas-pasok sa immigration. Ibig sabihin sa immigration, hindi nila alam kung anong trabaho naman pupasok sa mga yan, mga turista, baka overstaying, pabalik-palit. Hindi na check, hindi na background check. Talaga naman ang buhay ng Pinoy.
compound, nilinaw na subject na ito ng execution ng naipanalong ejectment case. Tugon naman ng kumpanyang umuupa sa compound, wala silang kinalaman sa operasyon ng pugo. Oh, wala daw kinalaman yung kumpanya. Pagpapaupa rin o subleasing umano ang negosyo nito. Bukod dyan, iniimbestigahan na rin kung paano natunugan ng mga taga-pugo ang gagawing raid. Ayun na. Pa-imbestigahan daw kung paano, bakit natunugan. Okay? Eh baka may sinabihan kayong mga politiko na i-raid nyo yung mga yan. Siyempre, isang kwarto yan eh. Isang room kayo. Ganito, i-raid natin. Baka naman ang plano nyo, isang buwan. Talaga madutunugan yan. Kasi nga, daming basta pera ang dilaw na dilaw ang mata ng mga dyan. Pag naupira ng pera. Ngayon, paano lilinisin yon? May hudas pala sa kapulisan ng mga ganito. Sa mga operasyon na ganyan. Alam na, okay? Mag-ooperate ng isang pugo, bago pa lang makapunta, wala na. Wasak-wasak na. Konti na lang ang tira. Latak na natira. Yung mga leader ng pugo, wala na. Tumakas na. Lipat na sa ibang puguan. Kasi nga, may hudas na bayaran. Yan ang problema. Paano maalis yan? Okay? Grabe na mga kaibigan. Ano masasabi nyo? Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ng Porac Police at LGU tungkol dito. Naku, Porac Police at saka LGU. Sabihin nila dyan, ay, hindi namin alam yan. Ibig sabihin ang tagal na nag-ooperate yung mga yan, labas-pasok mga Chinese. Sobrang dami. Hindi nyo alam. Di ba? Mayor, galaw-galaw. Yung mga police na ko. Mahirap na magsalita. Alright. Anong masasabi nyo mga kaibigan na talaga naman nakakagigil? Inubod na nga ako Okay, hanggang dito na lang at subscribe my channel. Don't forget comment. Bye-bye. Thank you.